Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 171. Walang pakialam si Levi sa kanilang hamak na lalaking nakapaligid sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagtitig kay Suzy. Ganoon ba? Pero nakita ko sa sarili kong mga mata kung gaano kalasing. Imposible. Hindi ako lasing. Dumalo ako sa isang hapunan kasama si MS Lopez kahapon. Pagkatapos, pumasok ka at binugbog ang mga taong iyon. Pinahirapan mo pa sila at binalaan ako na huwag sabihin kahit kaninong. Si Suzy ay summon ng kanyang lakas ng loob at inilagay ang sisi kay Levi nang walang pag-aalinlangan. O talaga? Tanong ni Levi. Hindi natakot si Suzy dahil suportado siya ng kanyang mga kaibigang matipuno. Galit na sigaw niya. Huwag kang maglakas loob na manloko sa akin, Levi Garrison. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo matatakasan ang mga paratang na idiniin laban sa iyo. Isa kang walang utang na loob na tao. Gagahasain ka sana ng mga dayuhang iyon kung hindi kita nailigtas kagabi, tugon ni Levi. Gumapang ang takot sa puso ni Suzy nang maalala niya ang nakakatakot na tagpo kahapon, lalagyan ng nobela. Pero inayos niya ang sarili at sinabing, hindi pwede yon. Si Mr. Dickens ay isang kilalang ginoo. Magalang siya sa lahat ng babae. Huwag mo siyang husgahan gamit ang iyong mga kasuklam-suklam na pamantayan. Magaling siyang magsinungaling. Kinuha ni Levi ang phone niya at kinuha ang gallery niya. Sa kanya iwinagayway ang phone niya sa mukha ni Suzy. Ito yung video mo na naka-drunken state na kuha ko kagabi. Nagtataka ako kung sino ang taong humipo sa iyo sa video na ito. Oops, naniniwala akong ang mga kamay na ito ay kay Mr. Dickens. Napatulala si Suzy nang makita ang video. Kinuhanan niya ako ng video. Ang video na ito ay patunay na pinasinungalingan ko ang aking mga pahayag. Haharapin ko ang oras sa kulungan kung ako ay nalantad. Agad na bamaling ang mukha ni Suzy sa lilam ng tiyok. Ay delete ang video na iyon ngayon din. Walang kwentang pagtatangka niyang muli ang telepono ni Levi. Iniwasan siya ni Levi nimble at tumayo para umalis. Nagmamadali ding tumayo si Suzy. Galit na sumigaw siya, ibigay mo sa akin ang telepono. Bakit ko ibibigay sa iyo ang telepono nito? Tanong ni Levi. Ibigay mo agad sa kanya ang telepono. Hinarang ng mga kaibigan ni Suzy ang dinadaanan ni Levi at inutusan siya sa hindi magiliw na paraan. Oh please, ito ang aking telepono, sabi ni Levi. Ang isa sa mga lalaki, si Clement Mero, ay marahas na nagtanong, inutusan kita na ibigay ang telepono ngayon din. Ang totoo, ang namamahala sa bar na ito ay ang aking kapatid na si Chopper. Ginagarantiyahan ko na hindi ka lalabas sa lugar na ito nang hindi nasaktan kung hindi mo ibibigay sa akin ang telepono. Ang presensya ng mga kaibigan niya ang nagpalakas ng loob ni Suzy. Labis kang magdurusa ngayong gabi kung hindi mo tatanggapin ang video, Levi Garrison. Hindi sila pinansin ni Levi. Inabot ni Clement para bawiin ang telepono habang patuloy na nauuna si Levi sa paglalakad. Pumalakpak. Biglang lumitaw ang Asher Dragon at sinuntok ang mukha ni Clement. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Pumalakpak. Isa pang lalaki ang nahulog sa sahig. Ilang segundo lang ay nakahandusay na sa lupa ang mga kaibigan ni Suzy. Sino ba ang may lakas ng loob na manggulo sa aking lugar? Isang malakas na boses ang bumalot sa kapaligiran sa loob ng bar. Isang dosenang lalaki ang sumugod sa pinangyarihan. Sila ay mga thug na namamahala sa seguridad sa bar na iyon. Ipinaalam sa kanila ng manager ng bar ang tungkol sa away, kaya nagmamadali silang dumating. Naisip ni Levi na medyo pamilyar ang boses na iyon. Si Chopper iyon, nagtatrabaho sa construction site bilang isang katulong. Isa siya sa mga tauhan ni Nueve. Namutla ang mukha ni Chopper nang makilala niya ang mukha ni Levi. So, kayo ang mga bastos na nagdudulot ng gulo sa aking lugar. Nilampasan ni Chopper sina Levi at Asher Dragon at huminto sa harap ni Clement at ng kanyang mga kaibigan. Sampal. Malakas na sinampal ni Chopper si Clement sa kanyang mukha habang ang huli ay nagluwa ng isang subo ng dugo at ilang ngipin. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 172. Sampal. Sinampal ni Chopper ang mukha ng ibang tao. Walang awang binugbog si Clement at ang kanyang mga kaibigan ang kanilang mga thugs na sumusunod kay Chopper. Nagulat ang manager.
Bakit niya binubugbog ang mga VIP customer natin ngayong gabi? Paano sila naging manggugulo? Sigurado akong gumawa sila ng gulo sa bar na ito. Pinutol ni Chopper ang manager bago ito makapagpaliwanag. Sa hindi pagkakataon, lumingon si Chopper kay Levi at magalang na sinabi sa kanya. Pasensya na kung naabala kita sa abala na ito. Nakipag-ayos na ako sa mga idiotic punk na iyon, Mr. Garrison. Magaling. Tuwang-tuwa si Chopper na makatanggap ng papuri mula kay Levi. Natarante si Suzy at ang kanyang mga kaibigan. Iyon ang ganap na kabaligtaran ng nangyari. Kinawian ni Levi ang phone niya kay Suzy. Kukunin ko ang aking bakasyon, kung gayon. Umalis si Levi kasama si Asher Dragon pagkatapos. Agad silang hinabol ni Suzy dahil ang kinan pa ni Levi ang video na maaaring sumire sa buhay niya. Ngunit sa oras na siya ay dumating sa pinto, si Levi at Asher Dragon ay nawala ng walang bakas, lalagyan ng nobela. Buhu! Lumuhad si Suzy sa sahig habang umiiyak ang kanyang mga mata. Mapahamak ako kung hindi ko mahanap si Levi Garrison. Wala na akong paraan para makatakas sa pagkakakulong kung babalikan niya ang video. Binalot ng takot at panghihinayang si Suzy. Hindi ako makakulong ngayon. Kakatapos ko lang sa unibersidad, at mayroon akong magandang kinabukasan. Oh, how I wish na maibalik ko ang oras. Nawala sa isip ko lahat dahil sa 1 million offer na yan. Samantala, natapos na ni Phoenix ang kanyang mga gawain. Natuntun niya ang lahat ng history ng transportasyon at call log ng mga waiter na nakasaksi sa kaganapan. Ang mga waiter ay naluluha sa harap ni Phoenix. Sa loob ng isang marangyang villa sa Northampton, si Arnold Butts ay nagbubuga ng tabako habang ang isang sexing babae ay nakahiga sa kanyang kama. Tiningnan niya ang babae sa kama at nginisyan, ang susunod na mapupuno sa posisyon na iyon sa kama ay ikaw, Zoe Lopez. Marami sa kanyang mga dating kaklase ang laging nagnanasa kay Zoe dahil sa kanyang kagandahan, lalo na ang mga ngayon ay matagumpay at may tagumpay sa buhay. Desidido si Arnold na gawin ang kanyang paraan dahil ito ay isang once-in-a-lifetime opportunity para sa kanya na makasama si Zoe. Matitikman ko yung babaeng itinakwil ako dati. Sa sandaling iyon, may pinindot sa kanyang doorbell. Nagsuot ng bathrobe si Arnold at binuksan ang pinto pagkatapos niyang isumpa ang taong iyon na nakagambala sa kanyang pag-iisip. Si Levi pala ang nakatayo sa kabilang side ng pinto. Ay nako, tignan mo yan. Levi Garrison, ang taong dating makapangyarihang tao sa Northampton. Welcome. Inimbitahan ni Arnold si Levi sa kanyang villa sa halip na itaboy siya. Nandito ka ba dahil sa demanda mo? Tanong ni Arnold. Tama ka. Ikaw ang may-ari ng Butts at Ellis LLP, kung tutuusin. Ikaw lang ang tanging tao na makakasama ko sa oras na ganito. Ngumiti si Levi. Ano ang nangyayari? Nagkunwaring kamangmangan si Arnold. Nandito ako dahil walang abogado sa lungsod na kakatawan sa amin sa demanda na ito. I was hoping if you can enlighten me on the situation, sagot ni Levi. Haha, sa totoo lang, inayos ko ang lahat ng ito. No one in this field will have the guts to accept your case now, bulalas ni Arnold sa katotohanan dahil hindi siya natatakot kay Levi. Sa kanyang palagay, naroon si Levi para humingi ng awa sa kanya. O hindi, ikaw. Nagkunwaring hindi makapaniwala si Levi. Tama iyan. Gusto kong ihatid kayo ni Zoe sa isang sulok. Gusto kong pareho kayong mahuli sa isang walang magawa at desperado na sitwasyon. At narito ka, pumupunta sa aking villa para makiusap sa akin. Sinaman ng tingin ni Arnold si Levi. Ibig sabihin pinlano mo ang lahat sa tulong ni Alaric Taylor. Tanong ni Levi sa kanya. Oo, sinuhulan ko rin ang mga saksi. Flawless ang arrangement ko. Kailangan mong harapin ang kamatayan kung hindi ka makakaawa sa akin ngayon, Levi Garrison. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 173. Tumawa ng masama si Arnold Butts. Ikaw ay ganap na nasa ilalim ng aking kontrol, Levi Garrison. Napahamak ka. Kaya, ikaw ang nagmamanipula sa bawat pagliko ng mga kaganapan. Umakto si Levi na parang galit na galit. Tama iyan. Pumayag akong tanggapin ang kaso ng walang pag-aalinlangan ng makipag-ugnayan sa akin ang Northampton Chamber of Commerce dati. Hinabol ko si Zoe noon,
Pero tinanggap niya ako ng walang awa at sinabi pa sa akin na hindi ako karapat-dapat sa kanya. Ngunit nagbago ang mga panahon, ako ang taong kayang baguhin ang iyong kapalaran ngayon. Hinding-hindi mapawi ni Arnold Butts ang kahihiyan na naranasan niya noong kabataan niya. Ngunit sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na paglaruan si Zoe. Paglaruan ko siya sa puso ko. Ikaw. Naglagay ng takot si Levi. Lumapit si Arnold kay Levi at tinuya ito, ako na ang amo mo ngayon, Levi Garrison. Matatalo ka kung lalabanan mo ako sa kasong ito. Makikita ko ulit ang mukha mo sa likod ng rehas. Pero hindi ko kasalanan iyon. Sinubukan nilang samantalahin si Zoe at pinagbantaan din ako. Pinagtatanggol ko lang ang sarili ko, desperadong binigkas ni Levi ang mga salita. Hehe, alam ko iyon, natural. Si Charles at ang kanyang mga kaibigan ay isang grupo ng mga sex fiend. Marami silang pinaglaruan na babae sa paglipas ng mga taon. Gusto nilang dungisan si Zoe ng kusa bilang isang paraan ng paghihiganti laban sa iyo. Iyon din ang kanilang intensyon na itali ka at hayaan mong masaksihan ang buong proseso. Ngunit ano ang magagawa mo kahit na alam mo na ang lahat ng katotohanan ngayon? Wala kang anumang ebidensya laban sa amin. Masungit na hamon ni Arnold kay Levi. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin, matandang kaibigan? Pwede mo ba akong tulungan? Peking pakiusap ni Levi. Isang tusong ngiti si Arnold. Napakasimple niyan. Bayaran mo ako ng 200 milyon at iwanan si Zoe sa ilalim ng pangangalaga ko sa loob ng 1 linggo. Ito ay hindi masyadong maraming itanong, tama ba ako? Ang 200 milyon ay hindi dapat maging problema ngayon. May nag-invest sa kumpanya niya. Nag-aalok ako sa iyo ng isang patas na deal ngayon. Hayaan mo akong pasayahin ang asawa mo ng 1 linggo kapalit ng kaligtasan mo. Tinapik ni Arnold ang balikat ni Levi. Mag-isip ka ng mabuti, Levi. Mapahamak ka kung hindi mo matutupad ang 2 kondisyong ito. Ginagarantiya ko na masentensyahan ka ng habang buhay na pagkakakulong. Hinding-hindi ka makakatakas sa lugar na iyon sa buong buhay mo. Tumawa si Levi nang matapos si Arnold sa pananakot sa kanya. Umupo siya sa sofa at naka-cross legs habang humihit-hit ng espesyal na sigarilyo mula sa hukbo. Ang kanyang mga kilo ay ganap na nagbago mula noong siya ay nagmamakaawa kay Arnold Butts sandali ang nakalipas. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Arnold si Levi. Nagmamakaawa daw siya sa akin. Bakit parang amo na siya ngayon? Lalagyan ng nobela. Anong ginagawa mo, Levi Garrison? Pagod ka na bang mabuhay? Sigaw ni Arnold. Umalangaw-ngaw ang mga yabag sa loob ng silid. Ipinagpalagay ni Arnold na ang tunog ay ginawa ng babaeng nasabi niya kanina kaya marahas niyang sinabi. Di ba sabi ko sa'yo wag kang lalabas dito? Bawal akong lumabas dito. Agad na napalingon si Arnold nang marinig niya ang boses ng isang lalaki. Pagkatapos, nakita niya si Asher Dragon na mabagal na naglalakad papunta sa direksyon niya na may hawak na kamera. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Lumapit si Asher Dragon kay Levi habang hindi pinapansin si Arnold. Nakuha ko na ang buong proseso, sir. Natigilan si Arnold nang makita ang kamera. Natatakot niyang tanong, ni-record mo ang buong pag-uusap kanina. Agad na binalot ng kailan awan si Arnold. Nagpanggap si Levi sa pamamagitan ng paghingi ng awa sa akin. Naglagay siya ng bitag para mailabas ko ang katotohanan sa sarili kong kagustuhan. Hindi ko inaasahan na gagawin niya ito. Si Levi Garrison ay isa lamang nobody, sa aking opinyon. Marahil ay minamaliit ko siya. Tiningnan ni Levi ang footage at nakangiting sinabi, tama ka. Nais kong i-record lamang ang mga boses gamit ang isang recorder. Ngunit sa pangalawang pag-iisip, ang paggawa ng pelikula sa buong proseso ay magiging mas kapani-paniwala. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 174. Nanginginig ang katawan ni Arnold habang nagpapaliwanag, hindi po iyon, Ninong. Si Levi ay isang gumaganang tao. Hindi lang niya ako niloko para ibunyag ang lahat ng katotohanan, kundi kinunan din niya ng video ang buong pag-uusap. Nakatanggap lang ako ng balita tungkol sa kanilang mga waiter at ang pag-aresto ng sekretarya ni Zoe dahil sa paggawa ng perjury. Ako ang susunod niyang target. Kailangan mo akong iligtas, please. Pakiusap ni Arnold kay Alaric. Nakatayo si Alaric sa harap ng mga French window na tinatanaw ang lungsod ng Northampton. Pagkatapos niyang huminga ng kanyang tabako,
Sino ang may lakas ng loob na saktan ang aking anak? Huwag kang mag-alala tungkol dito, Arnold. Walang mangyayari sa'yo. Ang Vice Captain ng Patrol Squad ay kailangang magbigay ng galang din sa akin. Alam mo ba kung gaano kalaki ang naiambag ko sa pag-unlad ng lungsod bawat taon? Hindi nabigla si Alaric. Hindi lang ako isa sa mga miyembro ng konseho ng Northampton Chamber of Commerce, ngunit ako rin ang may-ari ng Alaric Group, isang negosyo na hinihirang ng hanggang 8 bilyon. Ano ang dapat kong katakutin? Sa sumunod na segundo, sunod-sunod na sirena ng pulis at umalangaw-ngaw sa harap ngunit gusali ng Alaric Group. Napuno ng tunog ang bawat sulok ng skyscraper. Nawala ang kulay sa mukha ni Alaric nang makita niya ang mga sasakyan ng pulis na nakaparada malapit sa entrance ng gusali. Nanginginig na si Arnold sa sobrang takot. Nandito sila para hulihin ako. Nagpatuloy si Alaric sa pagbuga ng tabako. Mahigpit na magkasalubong ang kanyang mga kilay, ngunit tiniyak niya sa kanyang inaanak, huwag kang mag-alala, Arnold. Walang maglalakas loob na maglagay ng daliri sa iyo hanggat nandito ako. Pumasok ang ilang pulis sa opisina ni Alaric. Agad nilang ipinakita ang warrant of arrest ni Arnold. Sa sobrang takot ni Arnold, basang-basa siya ng malamig na pawis. Nagtaas ng boses si Alaric, subukan mong kunin siya kung may lakas ka ng loob na gawin iyon. Hindi lang siya ang kinukuha namin. Sinusundan mo rin kami. Isang boses ang biglang narinig. Ipinakita ni Xavier Fields ang kanyang sarili na makalipas ang ilang segundo. Nasa kanyang kamay ang isa pang warrant of arrest para ikulong si Alaric, lalagyan ng nobela. Captain Fields. Nagulat si Alaric nang makita si Xavier Fields. Alam ni Xavier Fields na si Alaric ay isang mapanlinlang na tao, kaya kailangan niya itong harapin ng personal. Alaric Taylor at Arnold Butts, mayroon kaming matibay na ebidensya para patunayan ang iyong mga krimen, makipagtulungan sa amin upang sumailalim sa investigasyon. Kung hindi, kukunin ka namin sa pamamagitan ng puwersa. 4 na pulis ang humakbang at inaresto sila matapos iwagayway ni Xavier ang kanyang kamay. Hindi inaasahan ni Alaric na siya mismo ang patamaan. Ako ang miyembro ng konseho ng Northampton Chamber of Commerce. Ibinahagi ng lahat ang damdamin ni Alaric dahil walang nakitang pag-aresto sa isang miyembro ng konseho ng Northampton Chamber of Commerce. Ang ebidensya laban sa kanila ay talagang hindi masasagot. Kapwa nagulat sina Alaric at Arnold nang makita ang mga kasaysayan ng transportasyon at mga log ng tawag. Sinadya naming i-encrypt ang impormasyong ito. Kaya bakit ito nandito? Alam ni Arnold ang mga hakbang sa pag-iingat na dapat niyang gawin dahil isa siyang abogado. Hindi dapat na-crack ng mga pulis at mga investigador ang security encryption. Ngunit hindi nila alam na ang Phoenix ay isa sa pinakamahusay na hacker sa mundo. Hinarap niya ang isyu ng walang kahirap-hirap. Sa pamamagitan nito, nahuli sina Alaric Taylor at Arnold Butts. Sinampahan ng kaso si Charles at ang kanyang mga kaibigan na nananatili sa loob ng ospital. Lahat sila ay ilalagay sa likod ng mga bar o ipapatapon sa kanilang paggaling. Ang balitang ito ay kumalat na parang apoy sa buong Northampton. Nanag ang hustisya. Gayunpaman, ang pag-aresto kay Alaric Taylor ay labis na ikinagulat ng publiko. Ang mga miyembro ng Chamber of Commerce ay namamangha sa bagay na iyon. Gayunpaman, wala silang ibang pagpipilian kundi ang pumayag dahil si Xavier Fields ang taong nagkulong kay Alaric. Sa loob ng opisina ni Zoe, 2 tao ang binalot ng mahigpit na yakap. So, hinulaan mo na ang mga mangyayari. Napakatalino mo para sadyang mag-iwan ng ebidensya sa eksena. Hindi nakakagulat na napakatahimik mo sa buong oras. Nagniningning ang mga mata ni Zoe habang kausap si Levi. Ngumiti si Levi. Masyado pa silang bata para makipagkompetensya sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 175. Nakipag-ugnayan ang Levi Group sa kumpanya ni Zoe matapos malutas ang krisis. Nais nilang mag-ambag ng karagdagang 200 milyong puhunan para mapalawak ang negosyo ni Zoe. Walang dalawang isip na tinanggap ni Zoe ang alok. Sa hapon, nag-announce na naman si Zoe. Ang mga empleyado na nakayanan ang krisis sa amin ay makakatanggap ng mataas na sweldo at maraming sino mang mas mataas mula ngayon. Nag-promote pa siya ng ilan sa kanyang mga empleyado dahil huminto na ang karamihan sa mga manggagawa. Ang anunsyo ay gumawa ng malaking epekto sa mundo ng negosyo sa Northampton.
Ang Imperial Meadows ay kumukuha din ng malaking bilang ng mga bagong empleyado dahil kailangan nilang palawakin ang kanilang negosyo. Isang napakalaking pulutong ng mga aplikante ang nagtipon sa harap ng pasukan ng kumpanya. Sa recruitment venue, isang nasa katanghaliang gulang na napakataba ng lalaki na nakasot ang naghagis ng kanyang resume sa mesa. Ako ang pinuno ng legal na departamento sa Imperial Meadows, si Emmer Reed. Irehistro agad ang aking pangalan dahil babalik na ako sa trabaho ngayon. Pero ngumisi ang recruiter. Emmer Reed, sabi mo. Ikaw ay nasa recruitment blacklist ng Imperial Meadows. Hindi ka na muling magtatrabaho sa kumpanyang ito sa buong buhay mo. Sino ka? How dare you reject my application? Dalhin ang pinuno ng departamento ng HR dito ngayon din. Ungol ni Emmer. Hindi siya natuwa na pinigilan siya ng ilang hamak na empleyado sa pasukan ng kumpanya. Tama siya. Dati kaming mga empleyado ng Imperial Meadows. Kaya bakit hindi mo kami pinapasok? Nagtrabaho kami sa kumpanyang ito ng maraming taon. Hindi maaaring gumana ang Imperial Meadows kung wala tayo. Hindi lang namin nais na muling sumali sa kumpanya, hinihiling namin na makatanggap din ng mga karagdagang tulong. Ang mga tao ay sumigaw at naghiyawan sa mga recruiter, na sinusundan ng pamumuno ni Emmer Reed. Sila ang mga empleyadong nagbitiw sa gitna ng krisis ng Imperial Meadows. Bumalik sila sa kumpanya pagkatapos nilang marinig ang anunsyo ni Zoe. Ngunit lahat sila ay nagalit matapos nilang malaman ang kanilang mga pangalan ay nakarehistro sa blacklist. Galit na sabi ni Emmer Reed, "Give us a proper explanation. Maaari ka naming aidmande dahil sa pagbibigay ng psikolohikal na trauma sa amin at humingi ng kabayaran." Lalagyan ng nobela. Lumitaw si Zoe sa sandaling iyon. Binalaan kita tungkol sa mga kahihinatnan ng pag-alis sa kumpanya dati. Lahat kayo ay nasa blacklist ng Imperial Meadows ngayon. Natakot ang mga dating empleyado nang makita si Zoe. Nakangiting sabi ni Emmer, "We have reflected on our mistakes now, Ms. Lopez, bigyan kami ng isa pang pagkakataon." Tama iyan. Kami ay labis na nagsisisi, bigyan kami ng isa pang pagkakataon. Nakiusap din ang iba. Binigyan na kita ng pagkakataon, walang awa na tugon ni Zoe. Ang mga empleyado na nanatili sa Imperial Meadows noon ay nagpapasalamat sa kanilang mga desisyon. Parehong sitwasyon ang hahaharapin natin kung susundin natin sila dati. Matigas na sabi ni Zoe. Ang sinumang nasa blacklist ay hindi kailanman tatanggapin sa Imperial Meadows. Mabuti. Huwag mo kaming sisihin kung ganoon, Zoe Lopez. Mananatili kami rito para magprotesta hanggang sa ibalik mo ang mga trabaho sa amin. Ganti ni Emmer Reed. Ginawa ng lahat ng ibang dating empleyado ang sinabi ni Emmer. Hinaranggan nila ang pasukan ng kumpanya para hindi makapasok ang sinuman. Tingnan natin kung sino ang may mas maraming oras na dapat sayangin ngayon. Dagdag ni Emmer. Kakasuhan din kita dahil sa paglikha nitong hindi makatwirang mga tuntunin at paglabag sa ating mga pangunahing karapatang pantao na mag-apply ng trabaho. Hihingi ako ng malaking halaga ng kabayaran dahil sa kakilakilabot na psikolohikal na trauma na ginawa mo sa amin. Si Emmer Reed ay sanay sa pagmamanipula ng batas para sa kanyang kalamangan. Higit sa lahat, hindi tayo makakapag-opera gaya ng dati kung magpapatuloy sila sa protesta dito. Nakita ni Zoe si Levi habang siya ay nababagabag sa sitwasyon. Isang malaking grupo ng mga nakakatakot na lalaki ang sumunod sa likod ni Levi. Sino ang nangahas na gumawa ng gulo sa harap ng gusali ng Imperial Meadows? Sigaw ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 176. Nakipag-ugnayan ang Levi Group sa kumpanya ni Zoe matapos malutas ang krisis. Nais nilang mag-ambag ng karagdagang 200 milyong puhunan para mapalawak ang negosyo ni Zoe. Walang dalawang isip na tinanggap ni Zoe ang alok, lalagyan ng nobela. Sa hapon, nag-announce na naman si Zoe. Ang sinumang empleyado na nakayanan ang krisis sa amin ay makakatanggap ng mas mataas na sweldo at higit sa mga mataas mula ngayon. Nag-promote pa siya ng ilan sa kanyang mga empleyado dahil huminto na ang karamihan sa mga manggagawa. Ang anunsyo ay gumawa ng malaking epekto sa mundo ng negosyo sa Northampton. Ang Imperial Meadows ay kumukuha din ng malaking bilang ng mga bagong empleyado dahil kailangan nilang palawakin ang kanilang negosyo.
Isang napakalaking pulutong ng mga aplikante ang nagtipon sa harap ng pasukan ng kumpanya. Sa recruitment venue, isang nasa katanghaliang gulang na napakataba ng lalaki na nakasot ang naghagis ng kanyang resume sa mesa. Ako ang pinuno ng legal na departamento sa Imperial Meadows, si Emmer Reed. Irehistro agad ang aking pangalan dahil babalik na ako sa trabaho ngayon. Pero ngumisi ang recruiter. Emmer Reed, sabi mo. Ikaw ay nasa recruitment blacklist ng Imperial Meadows. Hindi ka na muling magtatrabaho sa kumpanyang ito sa buong buhay mo. Sino ka? How dare you reject my application? Dalhin ang pinuno ng departamento ng HR dito ngayon din. Ungol ni Emmer. Hindi siya natuwa na pinigilan siya ng ilang hamak na empleyado sa pasukan ng kumpanya. Tama siya. Dati kaming mga empleyado ng Imperial Meadows. Kaya bakit hindi mo kami pinapasok? Nagtrabaho kami sa kumpanyang ito ng maraming taon. Hindi maaaring gumana ang Imperial Meadows kung wala tayo. Hindi lang namin nais na muling sumali sa kumpanya, hinihiling namin na makatanggap din ng mga karagdagang tulong. Ang mga tao ay sumigaw at naghiyawan sa mga recruiter, na sinusundan ng pamumuno ni Emmer Reed. Sila ang mga empleyadong nagbitiw sa gitna ng krisis ng Imperial Meadows. Bumalik sila sa kumpanya pagkatapos nilang marinig ang anunsyo ni Zoe. Ngunit lahat sila ay nagalit matapos nilang malaman ang kanilang mga pangalan ay nakarehistro sa blacklist. Galit na sabi ni Emmer Reed, "Give us a proper explanation. Maaari mong aidmande dahil sa pagbibigay ng psikolohikal na trauma sa amin at humingi ng kabayaran." Lumitaw si Zoe sa sandaling iyon. Binalaan kita tungkol sa mga kahihinatnan ng pag-alis sa kumpanya dati. Lahat kayo ay nasa blacklist ng Imperial Meadows ngayon. Natakot ang mga dating empleyado nang makita si Zoe. Nakangiting sabi ni Emmer, "We have reflected on our mistakes now, Ms. Lopez, bigyan kami ng isa pang pagkakataon." Tama iyan. Kami ay labis na nagsisisi, bigyan kami ng isa pang pagkakataon. Nakiusap din ang iba. Binigyan na kita ng pagkakataon, walang awa na tugon ni Zoe. Ang mga empleyado na nanatili sa Imperial Meadows noon ay nagpapasalamat sa kanilang mga desisyon. Parehong sitwasyon ang hahaharapin natin kung susundin natin sila dati. Matigas na sabi ni Zoe. Ang sinumang nasa blacklist ay hindi kailanman tatanggapin sa Imperial Meadows. Mabuti. Huwag mo kaming sisihin kung ganoon, Zoe Lopez. Mananatili kami rito para magprotesta hanggang sa ibalik mo ang mga trabaho sa amin. Ganti ni Emmer Reed. Ginawa ng lahat ng ibang dating empleyado ang sinabi ni Emmer. Hinaranggan nila ang pasukan ng kumpanya para hindi makapasok ang sinuman. Tingnan natin kung sino ang may mas maraming oras na dapat sayangin ngayon. Dagdag ni Emmer. Kakasuhan din kita dahil sa paglikha nitong hindi makatwirang mga tuntunin at paglabag sa ating mga pangunahing karapatang pantao na mag-apply ng trabaho. Hihingi ako ng malaking halaga ng kabayaran dahil sa kakilakilabot na psikolohikal na trauma na ginawa mo sa amin. Si Emmer Reed ay sanay sa pagmamanipula ng batas para sa kanyang kalamangan. Higit sa lahat, hindi tayo makakapag-opera gaya ng dati kung magpapatuloy sila sa protesta dito. Nakita ni Zoe si Levi habang siya ay nababagabag sa sitwasyon. Isang malaking grupo ng mga nakakatakot na lalaki ang sumunod sa likod ni Levi. Sino ang nang-ahas na gumawa ng gulo sa harap ng gusali ng Imperial Meadows? Sigaw ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 177. Ako yan. May problema ka ba niyan? Tinanggap ni Emmer ang hamon. Si Chopper at ang kanyang mga tauhan ay sumulong na may kaway ng kamay ni Levi. Mabilis nilang pinalibutan si Emmer. Tinapik ni Chopper ang pisngi ni Emmer na nanguuyam. Ano ang nangyayari? Gumagawa ka ba ng kaguluhan? Nakangiting tanong ni Chopper. Natakot si Emmer nang makita niya ang nagbabantang anyo ng mga tulisan. Ang mga galos at mga tato na tumatakip sa balat ni Chopper ay hindi nakakatulong sa pagpapagaan ng kanyang pagkabalisa. Ang mga subordinate ni Chopper ay nag-asikaso sa iba pang empleyado na sumunod sa pangunguna ni Emmer. Pero naglakas loob si Emmer at hinarap si Zoe. How dare you hire these thugs to threaten me? Kakasuhan kita. Patay ka. Binatukan siya ni Zoe. Ay, sorry. Hindi ko sila kilala. Sumang-ayon si Chopper sa kanya. Tama iyan. Hindi namin kilala ang isa't isa.
Nandito ako para ayusin ang hindi pagkakaunawaan na ito dahil hindi ko gusto ang paraan ng paggawa mo ng gulo dito. May problema ka ba niyan? Sinuportahan ng lahat si Chopper, tama. Hindi namin gusto kung paano mo binubuli ang iba. Makikialam kami sa bagay na ito anuman ang sabihin mo. Ikaw, alam kong magkakilala sila, ngunit wala akong anumang patunay. Anong gusto mo? Abogado ako, kaya hindi ako natatakot sa iyo. Nagsalita si Emer sa hindi nakakakumbinsi na tono. Tinapik ulit ni Chopper ang mukha niya. Wala naman kaming gusto. Kahit na alam kong ang iyong anak ay isang estudyante sa Northampton Primary School, at ang iyong asawa ay nagtatrabaho sa Sunshine Hypermarket. Ano? Natigilan si Emer sa sinabi ni Chopper. Panay ang pananakot niya sa akin. Pero wala akong masabi o magawa dahil sa pag-phrase niya ng sentence niya. Ito ang masama ko. Hindi ko na mauulit ang pagkakamali ko sa mangyayari. Sumuko si Emer. Hindi mo ba alam na dapat kang humingi ng tawad pagkatapos mong magkamali? Ngumisi si Chopper. Tumayo si Emer sa harap ni Zoe at humingi ng paumanhin. We are terribly sorry, Ms. Lopez. Hindi ka na namin guguluhin pa. Inamin din ng lahat ang kanilang mga pagkakamali. Nagsisi sila sa kanilang mga desisyon. May enjoy sana namin ang mga gusto nito kung hindi namin isinumite ang aming mga resignation letter sa nakaraan. Napuno rin ng panghihinayang ang mga miyembro ng pamilya Lopez. Ano? Ang Levi Group ay namuhunan ng kabuuang 600 milyon. Pulalawakan ng Imperial Meadows ang negosyo nito. Nagulat si Harry Lopez, lalagyan ng nobela. Tumanggaw si Fabian. Oo. Mayroon silang sapat na puhunan upang palawakin ang kanilang negosyo matapos itabi ang mga kailangan para sa proyekto ng West City Ecological Park. Ang Imperial Meadows ay magiging kapantay ng Lopez Group sa lalong madaling panahon. Ano? Si Harry Lopez ay lubos na hindi makapaniwala. Akala ko napakatalino kung kunin ang 100 milyon na iyon, ngunit ang mga talahan na yan ay lumiliko. Ginulo na namin ang relasyon namin ni Zoe sa puntong ito. Marahil ito na ang oras na subukan nating makipagkasundo kay Zoe. Si Levi ay ganap na abala sa mga bagay na may kaugnayan sa Levi Group sa nakalipas na mga araw. Nagpasya siyang palitan ang pangalan ng kumpanya bilang Morris Group bilang paggalang kay Morris Atkinson pati na rin upang ipahayag ang kanyang solong pangalan sa Northampton Chamber of Commerce. Malapit na ang birthday banquet ng lola ni Zoe. Si Aaron at Caitlin ay naglalagay ng maraming pagsisikap sa paghahanda ng mga regalo sa kaarawan. Bumili si Caitlin ng isang jade statue para sa kanyang ina dahil ang kanyang ina ay collector ng mga anti-gong iyon. Si Aaron naman ay gumastos ng 300,000 sa isang sikat na painting. Bumili si Zoe ng isang set ng mamahaling supplement para sa kanyang lola. Nasiyahan si Aaron sa mga reg-along inihanda nila para sa ina ni Caitlin. Pinaalalahanan niya si Levi, "You should come up with something also, Levi. Ito ang unang pagkakataon na makipagkita sa iyong lola. Tandaan na bumili ng mamahaling regalo. Kunin mo ang pera kay Zoe kung kailangan mo." Sinaman ng tingin ni Caitlin si Aaron habang tumingin kay Levi. Hindi priority ang presyo. Mas mahalaga para sa iyo na pag-isipan ang regalo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 178. Tama ka. Ang pamilyang itim ay halos kasing impluwensya ng pamilyang Garrison. Baka isipin pa nila na murang bagay ang mga mamahaling regalo, sabi ni Aaron. I should prepare a thoughtful gift since this woman is Zoe's lola. Ama, ina, mayroon bang espesyal na libangan o kakaiba ang lola? Tanong ni Levi. Hindi ako sigurado sa mga libangan niya, pero masama ang ugali niya, sagot ni Caitlin. Mahilig siyang uminom at manigarilyo. Hindi nakikinig ang aking ina sa aming payo. Ngumiti si Levi. Pagkatapos ay maghahanda ako ng alak at sigarilyo para sa kanya. Ano? Huwag kang magulo, Levi. Papagalitan ako ng mga kapatid ko kung ihahanda mo ang mga gamit na iyon bilang regalo sa kaarawan ng aking ina. Tsaka sa status ng nanay ko, hindi siya yung tipo ng tao na basta-basta magpapakasasasak kahit anong alak at sigarilyo. Para mabura mo sa isip mo yung thought na yan, babala ni Caitlin sa kanya. Mas mabuti pang pumunta ka ng walang dala kaysa makadagdag sa gulo, dagdag ni Aaron. Sige na, pero maghahanda ako ng regalo para sa kanya.
At ito ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Lola dahil walang makakabili nito ng pera. Kinabukasan, umalis ang lahat para sa bahay ng pamilyang Black. Nagtag si Abigail kasama si Levi at ang iba pa. Bagamat mayaman si Zoe, inilagay ang pera sa loob ng account ng kumpanya. Wala ring sapat na panahon si Aaron para bumili ng marangyang sasakyan. Kaya naman, sumakay sila ng tren papunta sa destinasyon. Ito ay, pagkatapos ng lahat, lamang ng 40 minutong biyahe. Napapanatag sina Aaron at Caitlin matapos nilang makita si Levi na umalis ng bahay na walang regalo. Natatakot sila sa hindi mahuhulaan ni Levi at sa hilig niyang lumala ang bawat sitwasyon. Makalipas ang 40 minuto, nakarating sila sa istasyon ng tren sa South City. Naglakad sa harapan sina Aaron at Caitlin na may pananabik, kasunod sina Zoe at Abigail. Sumunod sa kanila si Levi, bitbit lahat ng gamit nila, lalagyan ng nobela. Nag-host ang South City ng National Economy Forum noong panahong iyon, kaya pinahusay ng konseho ng lungsod ang seguridad sa bawat istasyon ng tren at paliparan. Isang security check ang inilagay sa bawat labasan ng istasyon ng tren. Beep beep beep. Na-trigger ang security alarm nang dumaan si Levi sa mga gate. Nagkagulo kaagad sa labasan. Nagsisiksikan ang lahat para magtago sa mga sulok. Nabuhayan ang loob ng mga security guard dahil bumulaga sa kanila ang malakas na tunog ng alarma. Ang mga security team na nakatalaga sa malapit sa istasyon ng tren ay nagmamadaling pumunta nang maramdaman ang kaguluhan. Si Levi ay nakatayo sa labasan, hindi alam kung ano ang dapat niyang gawin dahil ang alarma ay hindi tumitigil sa beep. Nag-aalalang nakatingin ang lahat kay Levi. Napatulala rin si Aaron at ang kanyang pamilya. Huwag kang gagalaw. Itaas ang iyong mga kamay. Kinarga ng mga gwardya ang kanilang mga baril at itinutok ang mga armas kay Levi. Walang dala si Levi dahil lahat ng gamit nila ay kailangang dumaan sa security check. Bilang resulta, ang lahat ay nasa ilalim ng impresyon na si Levi ay nagtago ng isang mapanganib na bagay sa kanyang katawan. Lalong na-tense ang security team dahil sa nagaganap na kaganapan sa lungsod. Mangyaring lumikas kaagad. Umalis ang lahat sa eksena sa ilalim ng pagsasaayos ng security team, kasama si Zoe at ang kanyang pamilya. Naiwan mag-isa si Levi sa security gate pagkatapos ng ilang sandali. Anong tinatago mo? Ibunyag kaagad ang mga bagay. Kinakabahang sigaw ng security guard. Ngumiti si Levi. Wala akong ibang dinadala sa akin. Hindi pwede yon. Bakit pa na-trigger ang alarma? Maipapakita namin sa iyo ang kaluwagan kung ibibigay mo ang bagay sa iyong sarili ngayon. Hinikayat ng gwardya si Levi. Walang dapat ibigay, sa totoo lang, maingat na sagot ni Levi. Tahimik siyang naglakad sa security gate habang dahan-daang dumudukot sa kanyang mga bulsa. Huwag kang gagalaw. Tumayo ka ng tuwid at itaas ang iyong mga kamay. Babaril ka namin kapag hindi ka sumunod. Naghiyawan ang lahat dahil hindi nila alam kung ano ang binabalak ni Levi. Ngunit hindi pinakinggan ni Levi ang kanilang babala. Ipinagpatuloy niya ang kanyang gusto. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 179. Ang mga security guard ay basang-basa sa pawis sa ilalim ng nakababahalang kapaligiran. Nararamdaman ng lahat ang malakas na pagtibok ng kanilang mga puso sa kanilang dibdib dahil iyon ang pinakamahirap na sitwasyon na kanilang naharap. Nakatitig sila kay Levi nang hindi kumukurap habang hinihigpitan ang hawak sa kanilang mga baril na nanginginig ang mga kamay. Mayroon silang mga barilin si Levi sa lugar kung siya ay may anumang bagay na nalalagyan na maaaring kunin mula sa kanyang mga bulsa. Swish! Inalis ni Levi ang bagay sa kanyang bulsa sa sandaling-sandaling iyon. Phew! Nakahinga ng maluwag ang lahat nang makita ang bagay. Isang sigarilyo lang. Inilagay ni Levi ang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga labi at nakangiting sinabi. Anong meron sa tensed atmosphere? Wala akong dalang bago sa akin. Pwede bang humiram ng lighter, bro? Ang pinuno ng pangkat ng seguridad, si Perry Chapman, ay lumapit kay Levi at sinindihan ang kanyang sigarilyo. Kasabay nito, hinalungkat niya ang katawan ni Levi at wala siyang natuklasan. Ikinaway ni Perry ang kanyang kamay. Dalawa pang babaeng gwardya ang sumugod at hinanap muli ang katawan ni Levi. Ang resulta ay pareho. Pagkatapos, iniskan ng isa sa mga babaeng gwardya ang katawan ni Levi gamit ang isang handheld metal detector.
Beep beep beep. Muling tumunog ang alarm sa metal detector. Agad na itinutok ni Perry ang baril kay Levi. Ganon din ang ugali ng ibang guard. Naging mabigat ang kapaligiran gaya ng dati. Ipinagpatuloy ng babaeng gwardya ang pag-scan sa katawan ni Levi. Na-trigger ang metal detector nang dumaan ito sa kanyang tiyan, dibdib, likod, baywang, tuhod, at iba pang bahagi ng kanyang katawan. Nakakunot ang noo niyang utos kay Levi. Pakitanggal ang iyong Amerikana, Ginoo. Si Levi ay sumunod dahil iyon ang karaniwang pamamaraan. Wala namang mali sa quote ni Levi matapos i-scan ng babaeng guard ang kanyang outerwear. Ngunit muling nag-beep ang metal detector nang tingnan niya ang katawan ni Levi. Pakitanggal ang iyong kamisete, Ginoo. Ganon din ang nangyari. Tanggalin mo na ang singlet mo. Napanganga ang lahat matapos habarin ni Levi ang kanyang singlet. Kinilabutan sila sa maraming galos na tumatakip sa kanyang katawan. Naiwan ang mga galos matapos magtamo ng mga sugat, tama ng bala, paso, at lahat ng iba pang uri ng pinsala. Anong klaseng tao kaya siya para makatanggap ng lahat ng mga peklat na ito? Mayroong higit pa sa mga peklat na ito kaysa sa nakikita natin, batay sa kung paano nagsasapawan ang mga sugat sa isa't isa, sundalo ba siya? Sumagi sa isip ni Perry ang pag-iisip. Dalhin ang mister na ito upang sumailalim sa isang full-body imaging, utos ni Perry. Isinailalim ng security guard si Levi sa scan gamit ang mga kagamitang makukuha sa loob ng imaging room. Hindi nagtagal ay ipinakita sa screen ang X-ray ni Levi. Halos mahimatay ang lahat pagkatapos suriin ang X-ray. May 13 bala ang naka-embed sa kanyang katawan. 3 sa mga bala ay pulgada ang layo sa kanyang utak, puso, at baga. Nakakamatay sana ang tama ng bala kung umuugoy ng kaunti ang pinagdaanan ng bala. Ang iba pang mga bala ay nakatusok sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Mabuti na lang at hindi tinamaan ng mga bala ang kanyang vital organs kaya hindi naapektuhan si Levi ng mga piraso ng metal sa loob ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, si Perry at ang iba pang mga gwardya ay biglang pinakinggan si Levi ng may lubos na paggalang. Ang lalaking ito ay isang sundalong nakipaglaban para sa ating bansa. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para protektahan ang ating bayan. Hindi siya kumikibo kahit na may mga galos at bala sa katawan niya. Ang mga lalaking tulad niya ang dahilan kung bakit natin ipagpatuloy ang ating buhay ng payapa. Sir, ito ang mga pagkakakilanlan na kinuha namin sa kanya. Inabot ng security guard ang identification card at military card ni Perry Levi, lalagyan ng nobela. Nanginginig ang mga paa ni Perry, at muntik na siyang madapa sa sahig matapos masulyapan ang kanyang military card. Diyos, Diyos ng digmaan. Siya ang Diyos ng digmaan. Hindi kailanman naging ganito katikot si Perry sa kanyang buhay. Narinig namin ang tungkol sa pinakabagong pagdating ng God of War sa Northampton. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 180. Hindi ko inaasahan na nandito ang God of War sa South City. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga tangke ang dumating sa istasyon ng tren sa South City. Tinatakpan ng mga armadong sundalo ang buong lugar sa mabilis na paggalaw. Ang 2 sundalong namumuno sa tropa ay maliwanag na matataas na opisyal sa hukbo. Nanginginig ang takot ni Perry nang makita ang 2 taong nagmamadaling pumasok sa opisina. Hinulaan na niya na mangyayari ito. Ikaw ba si Mr. Chapman? Magpapakilala ako. Ako si Mortimer Lambert mula sa South War Zone. Pamilyar si Perry sa pag-iral ni Mortimer Lambert. Isa siya sa mga kapitan sa South War Zone. Nakipagkamay kaagad si Perry kay Mortimer. Ikinagalak kitang makilala, Kapitan Lambert. Isa ito sa mga kapitan na naglilingkod sa ilalim ng Diyos ng digmaan mismo, si Captain Alfie Steele. Kamakailan lang ay bumalik sa kanyang tropa mula sa larangan ng digmaan, pakilala ni Mortimer sa katabi niyang sundalo. Sabay saludo ni Perry. Captain Steele, salamat sa iyong mga serbisyo. Alam ni Perry na si Alfie Steele ang kanyang mga tauhan at nagpoprotekta kay Erudia sa larangan ng digmaan. Binalikan ni Alfie ang pagsaludo. Salamat din sa iyong pagsusumikap, Mr. Chapman. Pagkatapos ay idinagdag ni Alfie, narinig ko na kinuha mo ang Diyos ng digmaan sa kustodiya. Boom! Natigilan si Perry sa tanong na iyon. Patay ako. Higit sa lahat, hindi ko maipaliwanag ang aking sarili sa ganitong sitwasyon.
Ang Diyos ng digmaan ay isang mataas at makapangyarihang tao, ngunit isinailalim ko siya sa isang security check at hinanap pa ang katawan niya. Na-offend ko siguro siya. Ayos lang. Lahat kayo ay gumawa ng tama. Lumabas si Levi sa imaging room pagkatapos magsuot ng damit. Sir, agad namang sumaludo kay Levi sina Alfie, Mortimer, at mga kampan nila. Walang magawa si Perry at ang kanyang mga miyembro ng security team, kami ay labis na ikinalulungkot na nagkamali sa iyo, sir. Parusahan mo kami. Parusahan. Kalokohan. Tama ang ginawa mo. Dapat tayong manatiling magbantay at mahigpit ang seguridad sa isang mahalagang oras na tulad nito. Ito ay kinakailangan para sa lahat ng sumailalim sa pagsusuri sa seguridad, anuman ang kanilang katayuan, tugon ni Levi. Tumulo ang luha sa mga mata ni Perry. Ang Diyos ng digmaan ay napakabait na tao. Dapat ay isang karangalan ang pagsilbihan siya. Malinaw kung nakikilala ang kakaibang pagmamalaki kay Kapitan Alfie at sa kanyang mga tauhan. Ang ibang mga sundalo ay hindi nagbibigay ng ganitong aura. Anong ginagawa mo dito sa lahat ng lalaki mo, Alfie? Pumunta ka ba dito para makipagdigma? Tiningnan ng masama ni Levi si Alfie. Mabilis na sagot ni Alfie, hindi ko po planong pumunta rito noong una, sir. Pero nagmadali ako nang mabalitaan kung nakakulong ka. Tumawa ng walang katatawanan si Levi pagkatapos niyang itago ang kanyang mga pagkakakilanlan. Sa tingin mo ba may mangyayaring masama sa akin? Isa lang itong normal na security check. Hilingin sa lahat ng iyong mga tauhan na umatras ngayon din. Opo, Ginoo. Mabilis na ipinaabot ni Alfie ang mga utos. Huwag kang mag-alala. Bibisita ako sa larangan ng digmaan kapag mayroon akong oras. Kinaladkad ni Levi si Alfie sa tabi at binigyan ng huli ng kanilang tagubilin. Magpahinga ka, sir. Marami tayong mga bagay na iyon. Ipapadala ko sa oras ang mga gamit bukas, ngiti ni Alfie. Tinapik ni Levi ang balikat ni Perry bago ito umalis. Ituloy ang mabuting gawain. Ang panloob na seguridad ng bansang ito ay nakasalalay sa iyong mga balikat. Gagawin ko ang aking mga responsibilidad at tungkulin, Chief. Sumaludo si Perry na may nag-aalab na pagnanasa. O siya nga pala, dapat na kayong umatras pagkatapos kong umalis sa lugar na ito. Umalis muna si Levi para maiwasang maakit ang sarili niya, lalagyan ng nobela. Nakahinga ng maluwag si Zoe at iba pa nang makitang hindi nasaktan si Levi sa istasyon ng tren. Hindi napigil ang bulalas ni Abigail nang makita si Levi. Natuklasan ba nila ang iyong pagkakakilanlan, Levi? Pagkakakilanlan. Sabay na patingin si Zoe at ang kanyang mga magulang kay Abigail. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 181. Napagtanto ni Abigail na inilabas niya ang pusa sa bag. May iba pa bang pagkakakilanlan si Levi? Nagdududang tumingin si Zoe kay Abigail, iniisip kung may tinatago ba sila sa kanya. Tinuwanan ito ni Levi habang nagbibiro, nag-aalala lang si Abigail na nalaman nilang ex-convict ako. Oo, akala ko iyon ang dahilan kung bakit tumunog ang alarma. Mabilis na reaksyon ni Abigail sa pagtatakip ni Levi, na nagawang pansamantalang mapawi ang hinala ni Zoe. Anong nangyari kanina? May dala ka bang anumang bagay na naging sanhi ng walang tigil na pagtugon ng alarma? Tanong ni Aaron. Nako, lighter ko lang nagawa sa tanso, kaya kinuha ng mga metal detector. Sagot ni Levi, sabay kuha ng lighter niya at ipinakita kay Aaron. Nako, tara na. May pinadala si Bailey para sunduin tayo. Kanina pa naghihintay ng sasakyan sa labas. Nagbabakasakali rin si Caitlin na pumunta. Dinala ang grupo sa Hilton Hotel. Dahil sa dami ng mga bisitang naimbitahan sa birthday banquet, pansamantalang inayos ang mga bisita na nananatili sa hotel. Parang hindi pa tuluyang nakaka-get over sina dad at mom sa nangyari last time. Kung hindi, sa Black Family Mansion kami tutuloy sa halip na sa hotel, kasama ang iba pang bisita. Kitang-kita ang pagkadismaya ni Caitlin habang sinasabi iyon. Huwag kang mag-alala, honey, magpapabilib kami sa mga kapamilya mo mamaya. Ginagarantiya ko na ang kanilang mga opinyon sa amin ay magbabago para sa mas mahusay pagkatapos nito. Si Aaron ay puno ng optimismo habang inaaliw niya ang kanyang asawa. Mahalaga sa mag-asawa na makilala ng pamilyang Black. Matapos mag-settle down ang lahat sa kani-kanilang hotel rooms, hinanap ni Abigail sina Levi at Zoe.
Ang aking mga pinsan mula sa pamilyang Black ay may pagtitipon ngayong gabi, gusto mo bang sumama? Tanong niya. Sure, pupunta tayo. Malugod na tinanggap ni na Levi at Zoe ang imbitasyon. Hinatid sila ni Abigail sa venue gamit ang kanyang pink na Maserati. Ang pagtitipon ay ginanap sa Scarlet Aegis Hotel. Ang isang pagkain doon ay hindi bababa sa 10,000. Iba't ibang modelo ng mga luxury car ang makikita na nakaparada sa parking lot ng hotel. Dinala ni Abigail sina Levi at Zoe sa pribadong silid, kung saan 12-12 ng mga tao ang nagtipon na at nakikibahagi sa mga animated na talakayan sa isa't isa. Hoy, nandito na si Abigail. I welcome natin siya. Dahil si Abigail ay bahagi rin ng pamilya Rogers, siya ay lubos na nagustuhan at sikat sa kanyang mga pinsan sa pamilyang itim. Para sa lahat ng tao sa silid, ito ang unang pagkakataon nilang magkita sina Levi at Zoe. Nang makita nila si Zoe, karamihan sa kanila ay natulala sa kanyang kagandahan at sabik na makilala siya. Abigail, bakit hindi mo ipinakilala sa amin ang mga kaibigan mo? Udyok ng isa sa mga pinsan ni Abigail. Anak ito ni Tita Caitlin, si Zoe. Pinsan din natin siya. Ito si Levi, asawa ni Zoe, sabi ni Abigail. Oh, so pinsan natin si Zoe. Ang mga kapatid ni Abigail ang unang bumati kay Zoe. Kung tungkol kay Levi, siya ay tinatrato na parang hindi nakikita. May mangilan-ngilan ding dumalo sa pagtitipon na hindi kabilang sa pamilyang itim, ibig sabihin ay hindi sila kadugo ni Zoe. Ang mga lalaking kabilang sa kategoryang iyon ay hindi nakaiwas kay Zoe. Kung tutuusin, hindi araw-araw na makakatagpo ang isang tao ng napakagandang kagandahan. Pagkatapos ng ilang pakikisalamuha sa iba, nalaman ni Levi na ang pagtitipon ngayong gabi ay inorganisa ng mga pinsan ni Zoe na sina Kin at Quintes. Dahil silang dalawa ay nagpadala ng lalaking inapo ng pamilyang itim, pareho silang pinahahalagahan ng iba, lalagyan ng nobela. Natural, sila rin ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng bawat paksa ng talakayan na naganap noong gabing iyon. Natawa si Kin habang sinasabi, Zoe, nabalitaan ko na ang asawa mo, si Levi, ay dating dark horse sa business arena ng Northampton. Kahit na ang mga business mogul at may-ari ng mga nangungunang negosyo sa South City ay alam ang kanyang pangalan. Ano ang ginagawa niya sa mga araw na ito? Humalaklak si Quintes at sinabing, oo, naaalala ko rin iyon. Pero matagal na kaming walang narinig na balita tungkol sa kanya. Ang dalawang lalaki ay hindi sinusubukan na kumuha ng isang hukay kay Zoe, ngunit sila ay tunay na mausisa. Ang pamilyang itim ay kabilang sa pinakamayaman sa lungsod. Siyempre, hindi magiging mahalaga si Zoe at ang kanyang pamilya para bigyan sila ng anumang pansin. Sinubukan nilang alamin ang higit pa tungkol kay Levi, noong mga araw na dati siyang sumikat sa business arena. Gayunpaman, walang nakabalita tungkol kay Levi pagkatapos niyang makulong. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 182. Hindi na na-curious ang mga tao sa kanya pagkatapos noon. Pagkatapos ng lahat, walang mag-aaksaya ng oras sa pagtatanong tungkol sa isang walang tao. Si Hayden Zeller, isang malayong kamag-anak ng pamilyang Black na mula sa Northampton, ay sumali sa pag-uusap at sinabing, o alam ko kung ano ang nangyari. Si Levi ay nasentensyahan sa kulungan matapos siyang mahatulan ng pagsasamantala sa kanyang hipag. Kung hindi ako nagkakamali, ilang araw lang siya nakalabas. Tama iyan. Isa ito sa nangyayaring balita sa Northampton nang mangyari ito. Sumang-ayon naman ang iba, na nakikinig sa usapan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Kin nang marinig iyon, ngunit nanatiling pala kaibigan habang nagtatanong, so, Levi, kasalukuyan kang walang trabaho. Tumanggo si Levi at sumagot, mabait. Matapos makuha ang sagot ng lalaki, tuluyan nang nawalan ng interes sina Kin at Quintes na ipagpatuloy ang pag-uusap. Maging si Zoe, nakakasekure lang ng ilang daang milyon na puhunan, ay biglang naging boring sa kanila. Ang mga lalaki ay nag-iba ng mga paksa at nagpatuloy sa kanilang sariling mga pag-uusap. Halos walang maiambag si Zoe sa mga sumunod nilang talakayan. Oh, by the way, nakabalik na ba si Russell? Biglang tanong ni Kin. Si Russell ay inaanak ng kanyang ama. Ang lalaki ay namumukod tangi mula pa noong bata pa siya, at siya ang kasalukuyang pinuno ng isang subdivision ng Special Security Unit.
May balita na siya ay mapopromote bilang hepe ng Special Security Unit sa susunod na taon. Speaking of Russell, siya talaga ang ipinagmamalaki at kagalakan ng ating lola. Lalagyan ng nobela. Tumawa si Quintes. Iyon talaga ang nangyari. Kahit na hindi kadugo si Russell sa pamilyang Black, siya ang paborito ng matandang Mrs. Black. Siya ay palaging matapat at mahusay na gumagana sa bawat pagsisikap na kanyang sinasalihan. 28 na lang si Russell sa susunod na taon, kaya isang kahanga-hangang tagumpay na siya bilang Deputy Chief ng Special Security Unit. Ang pamilyang itim ay may saganang kayamanan, ngunit ang kulang sa pamilya gayunpaman, ay isang talento tulad ni Russell. Siya ang perpektong nawawalang piraso ng palaisipan para sa pamilyang itim. Di nagtagal pagkatapos mabanggit ang kanyang pangalan, dumating si Russell Black sa pagtitipon, nakasuot pa rin ng kanyang uniforme. Hi everyone, so sorry kung natagalan ako. Naging abala talaga ako sa mga paghahanda para sa darating na economic summit nitong ilang araw. Kinailangan ko pang mag-apply ng leave para makadalo sa birthday ni Lola bukas. Paliwanag ni Russell, at nagpakawala ng nahihiyang tawa. Si Russell ay napaka-busy na tao, ngunit alam niya na siya ang apple of Lola's eye, kaya kailangan niyang nandito sa pamamagitan ng hook o by crook. May nang-aasar, at natawa naman ang iba. Gayunpaman, biglang iniba ni Kin ang paksa, nagtanong, nabalitaan ko na may nangyayari sa istasyon ng tren ngayon, na kahit ang iyong chief ay kailangang personal na humawak sa bagay na iyon. Tumanggo si Russell at sumagot, "Yeah. Narinig mo rin ang tungkol dito. Iyon talaga ang dahilan kung bakit nahuli ako sa pagtitipon ngayong gabi." "Russell, sabihin mo sa amin ang nangyari. Siguradong gusto kong malaman ang lahat ng tungkol dito," sabi ni Quintes. Pinagmasdan ni Russell ang mga curious na mukha sa silid at tumawa, habang nagpaliwanag, may isang napakalaking shot na bumisita sa istasyon ng tren ngayon. Siya ay dumating upang suriin ang aming mga hakbang sa seguridad nang hindi nagpapalam sa sino mang bago pa man. Salamat sa kabutihang natuklasan namin na siya iyon. Napabuntong hininga si Russell, habang inaalala ang mga dramatikong pangyayari noong araw na iyon. "So paano mo nalaman na siya iyon?" Lahat ay sabik na malaman kung ano ang sumunod na nangyari. Nang dumaan siya sa mga metal detector habang papalabas ng istasyon ng tren, tumunog ang alarma. Pinigilan namin siya sa pag-alis at nagpa-body check sa kanya. "Hulaan mo kung ano ang hanap natin." Napabuntong hininga ang lahat habang hinihintay na magpatuloy si Russell. Nalaman namin na May 13th bala at 7 grenade shrapnel ang nakatusok sa loob ng kanyang katawan. Ang isa sa mga bala ay nasa kanyang bungo at isa pa sa kanyang puso. Ang metal mula sa mga bala at shrapnel ang naging dahilan para tumunog ang alarma. Maging si Russell mismo ay hindi ito maisip. 13 bala at 7 shrapnel ng granada. Nagulat ang lahat ng sinabi sa kanila ni Russell at maririnig sa buong paligid ang mahinang paghinga. Ang mas nakakatakot, natatakpan ng galos ang buong katawan niya. Sa tansya ko, tiyak na hindi bababa sa 1,000 sila. Namutla ang lahat sa hindi makapaniwala sa paglalarawan ni Russell sa lalaki. Hindi maisip kung anong uri ng mga kakilakilabot ang dapat niyang pinagdaanan. Anong oras na nandoon siya? Biglang tanong ni Zoe. Mga 2:10 noon ng hapon. Sagot ni Russell. Nilinggan ni Zoe ang asawa. Nerehistro niya na ito sa parehong oras na na-hold up si Levi sa security check kanina ngayon. Dito, si Levi ay walang anumang bagay sa kanya na maaaring maging sanhi ng alarma. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 183. Matapos ang paglalarawan ni Russell sa kaganapan, biglang napagtanto ni Zoe na maaaring ang mga piraso ng metal na nakalagay sa loob ng katawan ni Levi ang naging sanhi ng pagkawala ng mga metal detector, sa halip na ang lighter, kung ano ang sinabi niya sa kanila kanina. Nais niyang makita niya ang mga damit ni Levi, at mapatunayan kung ano ang sinabi ni Russell sa kanyang sariling mga mata sa sandaling iyon. Si Quintes, na naiintriga, ay nagtanong, paano ito posible? "Russell, sino ang lalaking ito?" Hindi namin eksaktong alam kung sino siya, dahil ang kanyang mga file ay naiuri bilang 5S level, na walang sino man sa buong South City ang magkakaroon ng access dito. Pero nabalitaan ko mula sa ating hepe na dati siyang opisyal ng Brigada Bakal. Tuwang-tuwang sagot ni Russell. Brigada ng Bakal.
Hindi ba iyon ang pangkat na personal na pinamumunuan ng Diyos ng digmaan? Eksakto. Iyan ang pinakamalakas na unit ng militar sa Erudia. Ang bawat sundalo na bahagi ng pangkat na iyon ay isang taong may di matinding espiritu. Kuwit. Ang mga lalaki sa pagtitipon ay napukaw ang lahat sa pagbanggit ng Diyos ng digmaan, at ang Iron Brigade. Ang bawat lalaki, anuman ang edad, ay nangangarap na maging isang sundalo sa isang punto ng oras ng kanilang buhay. Ang pagiging nasa Iron Brigade ay ang pinakadakilang pagkilala at pinakamataas na karangalan para sa bawat sundalo. Oo, noong nasa military academy ako, ang layunin ko ay sumali sa Iron Brigade at lumaban kasama ang God of War. Si Russell ay walang pagbubukod. Nagmamalaki si Abigail nang makita niya ang pananabik na ekspresyon ng mga lalaking iyon sa silid. Sa sandaling iyon, talagang gusto niyang tumayo at sabihin sa lahat ng Diyos ng digmaan, na iginagalang ng lahat, ay walang iba kundi ang kanyang pinsan na si Levi. Kung ang mga mandirigmang iyon mula sa Iron Brigade ay naruroon sa piging ng kaarawan ni Lola, tiyak kong matutuwa sina Lolo at Lola. Sabi ni Kin. Oo, bantay din noon sina Lolo at Lola. Siguradong gugustuhin nila ang isang tao mula sa Iron Brigade. Eksakto. Gustong-gusto ng Lolo at Lola ang espesyal na alak at sigarilyo na ibinibigay ng mga lugar ng digmaan, ngunit sa ngayon ay halos wala na silang pagkakataon na tangkilikin ang mga ito. Kuwit. Lahat ay nag-aambag sa masiglang talakayan na nagaganap sa silid. Tumingin si Quintus kay Russell at sinabing, Russell, sa tingin mo ba ay maaari kang humila at mag-imbita ng isa lamang sa mga opisyal mula sa Iron Brigade na sumama sa amin sa piging ng kaarawan ni Lola bukas? Oo, kung magagawa mo iyon, tiyak na ito ang pinakamagandang regalo sa kaarawan para kay Lola. Dagdag ni Kin. Saglit na nag-alinlangan si Russell habang tumatango at sinabing, sige, susubukan ko. Sana, mabigyan natin ng surprise si Lola bukas. Kahit na pumayag siyang magtanong sa paligid, hindi kumpiyansa si Russell na tumatawag siya sa kanyang gawain. Ang pangunahing dahilan niyan ay dahil sinabi sa kanya ng kanyang hepe na si Perry kanina na lumabas sa istasyon ng tren sa hapon ay isang taong hindi niya maabot, hindi binanggit si Russell. Na pinuno lamang ng isang subdivision ng security unit. Walang sino man sa pagtitipon ang nag-abalang makipag-usap kay Zoe o Levi sa buong magdamag, parang invisible silang dalawa. Para sa isang malaking pamilya tulad ng mga Black, wala silang alam. Pagkatapos ng dinner gathering, espesyal na binisita ni Russell si Perry para sabihin sa kanya ang kanyang iniisip. Natakot si Perry nang marinig niya ang ideya. Tinuro niya si Russell at sinabing, You have the audacity to invite that man. Si Russell ay nanginginig sa pag-aalala sa reaksyon ng kanyang hepe at sumagot, Chief, ang taong iyon ba ay isang napakahalagang tao? Lalagyan ng nobela. Habang inuri ang impormasyon, hindi nagawang ibunyag ni Perry ang anumang detalye kay Russell. Tama, sa bagay, itigil mo na talaga ang pag-iisip. Hindi pa ako sapat na panahon para imbitahan si Captain Steele mula sa Northampton Dragon Legion, pabayaan ang lalaking iyon mula hapon ngayong hapon. I-drop mo lang ang ideya. Tinanggihan ni Perry ang tanong ni Russell nang hindi ito binigyan ng anumang konsiderasyon. Sige, pero Chief, kailangan mong kasama si Deputy Chief bukas, deal. Sabi ni Russell. Huwag mag-alala, hindi ko palalampasan ang piging sa kaarawan ng matandang Mrs. Black para sa mundo. Nadismaya ang lahat ng sinabi ni Russell sa kanila kung anong resulta, ngunit hindi nila sinisisi. Pagkatapos ng lahat, ang Iron Brigade ay may espesyal na katayuan sa militar. Walang inaasahan na magiging madali ang pag-imbite sa kanila. Samantala, nagsimulang magkaroon ng malaking hinala si Zoe tungkol kay Levi pagkatapos ng pagtitipon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 184. Kahit na natutulog sila sa iisang kama ay hindi naman sila naging intimate kaya natural lang na hindi nakita ni Zoe ang hubad na katawan ni Levi. Dahil dito, binalak niyang suriin ang katawan ni Levi ngayong gabi, para ma-verify kung mayroon itong mga galos sa mga ito. Gayunpaman, hiniling ni Abigail na makisalo sa kanyang kama, kaya sa huli, hindi nagawa ni Zoe ang kanyang plano. Dumating ang sumunod na araw at ito ang araw ng kaarawan ng matandang Mrs. Black. Si Levi at ang iba ay ginigising ng maaga sa umaga, at lahat sila ay nagtipon sa lobby ng hotel.
Di nagtagal, dumating ang transportasyong inayos ng pamilyang Black para sunduin sila sa manor ng pamilyang Black. Hinawakan ni Aaron ang regalo sa kanyang kaarawan para sa kanyang biyenan sa kanyang mga bisig. Inaasahan niyang mapabilib ang pamilya ng kanyang asawa sa handaan mamaya. Tinanong din ni Caitlyn si Levi kung naghanda siya ng anumang regalo, at nakaramdam na lamang siya ng kagaanan pagkatapos makumpirma na hindi niya ito ginawa. Ang laki ng pamilyang itim ay maihahambing sa pamilyang Garrison, na kamakailang nakalista. Ang manor ng pamilya ay sobrang marangya at engrandi. Ang iba pang mga luxury cars na nakaparada sa front porch ay sapat na upang bumuo ng isang auto show. Ang tatlong magkakapatid na lalaki mula sa pamilyang Black ay nakatayo sa pasukan upang personal na tanggapin ang kanilang mga bisita. Ang pinuno ng pamilyang Black na si Robert Black, at ang kanyang asawang si Meredith, ay nasa pangunahing bulwagan ng manor. Pareho silang nakasuot ng pula, handa na ang lahat para sa mapalad na okasyon. Matapos silang mapalaya mula sa militar, nagsimula silang dalawa mula sa simula at pinamamahala ang bumuo ng isang matagumpay na imperyo ng negosyo sa mga nakaraang taon. Dahil sa kanilang pagsusumikap at pagsisikap, ang pamilyang itim ay naging isa sa pinakamayamang pamilya sa lungsod. Bukod pa riyan, umunlad din ang pamilya. Pinalawak ng mag-asawa ang kanilang pamilya at kasama ang kanilang maraming anak at apo. Ang dalawang iginagalang na matatanda ng pamilyang Black ay lubos na nasisiyahan sa kanilang kasalukuyang estado ng buhay. Tatay, nanay, tingnan mo kung sino ang nandito. Pinangunahan ni Bailey ang pamilya ni Aaron kay Robert at Meredith, lalagyan ng nobela. Tatay, nanay, napuno ng emosyon si Caitlyn at napaluha sa tuwa nang makilala niya ang kanyang mga magulang. Emosyonal din si Aaron at handang batiin ang dalawang matanda. Ngunit mas malamang tumango lang si Robert, habang si Meredith ay nagpakawala ng malamig na buntong hininga at sinulyapan lamang sila, habang nag-iwas ng tingin. Parehong natigilan sina Caitlyn at Aaron sa malamig na balikat. Napagtanto kaagad ni Caitlyn na, kahit na inimbitahan sila ng kanyang mommy sa kanyang birthday celebration, magtatagal pa rin ito para tuluyan niyang tanggapin ang mga ito. Gayunpaman, nagpapasalamat si Caitlyn sa muling pagkikita ng kanyang mga magulang. Saglit na naging awkward ang atmosphere sa kwarto. Para mabawasan ang tensyon, sinabi ni Pamela, "Nay, tatay, hindi ba kayo nag-aabang na magkita kami ni Zoe?" Habang sinasabi iyon ay tinulak niya si Zoe sa harap ng dalawang matanda. "Hi lolo, hi lola." Magalang na bati ni Zoe sa kanyang lolo't lola. Dahil first time niyang makilala ang lolo't lola niya, medyo kinabahan si Zoe. Matapos sukatin ng mabuti si Zoe, sinabi ni na Robert at Meredith bilang kasiyahan, "Mukhang mabait siyang bata, gusto namin siya." Nako, balita ko kaya talaga ni Zoe. Nakuha pa niya ang ilang daang milyong buwan para sa kanyang kumpanya. Malaki ang tingin ng dalawang matanda sa pamilya kay Zoe, lalo na kay Meredith. Iyon ay dahil ang matandang babae ay isang matagumpay na babae mismo, at hindi nagpakita ng kagustuhan sa mga lalaki kaysa sa mga babae. Sa halip, sa kanyang mga anak at apo, mas pinapahalagahan niya ang mga babae ng pamilya. Noong mga araw, naglagay din siya ng mataas na pag-asa kay Caitlyn, ngunit ang kanyang anak na babae ay nauwi kay Aaron, na ikinawasak ng puso ni Meredith. Iyon ang dahilan kung bakit mahigit 20 taon nang hindi nakita ang mag-ina. Sinulyapan ni Bailey si Levi at sinabing, "Bakit nakatayo ka pa dyan? Hindi ka ba magpapakilala?" May ngiti sa mukha, naglakad si Levi papunta sa matatandang mag-asawa at sinabing, "Hi lolo at lola, nakakatuwang makilala kayong dalawa. Ako ang asawa ni Zoe, Levi." Pinagmasdan ni Robert si Levi ng ilang segundo, at naramdaman niyang may misteryosong aura na nakapalibot sa kanya. Ngunit hindi niya matukoy ng eksakto kung bakit. Either Levi is trying to conceal something, or he is just someone who usually goofed around, ang naisip ni Robert. "Nabalitaan ko na ikaw ay dating sumikat na bituin sa bilog ng negosyo ng Northampton, ngunit ipinadala sa bilangguan sa loob ng 6 na taon. Kakatapos mo lang maglingkod, tama ba?" Nagsalita si Meredith. Kahit na si Meredith ay tila walang pakialam, sa katunayan, siya ay lubos na nakakaugnay sa kung ano ang nangyayari sa pamilya ni Aaron. "Tama po lola, kakalabas ko lang po sa kulungan." Totoong sagot ni Levi. "So, ano ang iyong mga plano sa hinaharap?"
Tanong ni Meredith. Since Zoe is doing so well, my plan is just to assist her whenever she need me. Maswerte akong lalaki na may asawa akong maaasahan. Natigilan ang lahat ng marinig ang sinabi ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 185. Bakas sa mukha ng lahat ang pagkagulat. Lalo na si Caitlyn na inagaw ng lagim. Alam na alam ng lahat ang mabagsik at matigas na personalidad ni Meredith. Hindi niya kayang tiisin ang mga taong umaasa sa maingay na paraan tulad ni Levi. Ang isang taong may background sa militar na pulis tulad ni Russell ay magugustuhan niya. Bukod dito, paanong ang isang founding lamang ay makakamit ang isang mayamang pamilya? Matalim na tingin ni Meredith kay Levi bago ito umalis, halatang disappointed sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Robert bago sumunod, na nagluluksa tungkol sa kung paanong si Zoe, dahil sa kanyang katayuan, ay magpapakasal sa gayong asawa. Ano ba ang ginagawa mo? Hinahamon mo ang paghawak ng matandang babae. Kinamumuhian niya ang mga taong nagpapakatanga sa katulad mo. Pinandilatan ni na Bailey at Pamela si Levi. Sinira mo kami. Sa wakas ay tinanggap na tayo ng matandang babae dahil kay Zoe, pero kailangan mo lang siyang i-provoke ulit, di ba? Halos mapaiyak si Caitlyn sa sobrang inis. Tatanggapin kaya agad kami ng matandang babae ngayon kung hindi si Levi ang manugang namin, kundi iba. Niyakap ni Aaron si Caitlyn. Honey, huwag kang umiyak. Mababawi natin ang ating dignidad at ipakikilala tayo ng matandang babae kapag opisyal nang nagsimula ang piging sa kaarawan mamaya. Akala ko iyon lang ang magagawa natin. Si Caitlyn ay pisikal at mental na bigo. Ilang sandali pa, dumating na ang karamihan sa mga bisita, bukod sa mga big shot. Personal silang sinalubong nina Robert at Meredith sa pintuan, kasama sina Levi at iba pa na sumusunod sa likuran nila. Hindi nagtagal, lumitaw ang ilang sasakyan na may markang SWAT logo. Si Russell ang unang bumaba. Tumakbo siya sa likuran, binuksan ang pinto ng kotse, at isa-isang binati ang mga pinuno. Lolo, Lola, ipapakilala kita. Ito ay si Shane Young, ang kapitan ng Special Security Unit, Hugo Gibson, ang vice-kapitan, Frankie Weimer, ang political commissar, Quincy King, ang vice-captain ng City Patrol Unit. Ipinakilala sila ni Russell sa mga 7 hanggang 8 pinuno sa isang hininga. Mayroong humigit kumulang 12 pang mga pinuno sa likod na nasa parehong antas ni Russell, na lahat ay may mga opisyal na posisyon tulad ng mga pinuno ng club. Pinangunahan ni Perry ang lahat, ipinaabot ang kanilang mga pagpapala, Mrs. Black, naway magpalin ka ng mahabang buhay at malaking kasaganaan. Maligayang pagdating, Kapitan Chapman. Maligayang pagdating. Sina Robert at Meredith ay ngumisi mula sa tainga, nakita ang suporta ng napakaraming pinuno. Nagtawanan sina Kin at Quintes. Talagang dinaig mo ang sarili mo dyan, Russell. Ginoo, at Mrs. Black, gusto kong purihin si Russell, sabi ni Perry. Napakalaki ng potensyal niya. Gagawin ko siyang vice captain next year. Ang pamilyang Black ay magkakaroon muli ng isang bagay na maipagmamalaki. Nang marinig ang mga papuri na iyon na nagmumula mismo sa bibig ni Perry, mas natuwa sina Meredith at Robert habang nasisiyahan silang tumingin kay Russell. Haha, di ba binigay yan, Captain Chapman? Si Russell ay palaging ipinagmamalaki ng pamilyang itim, sabi ni Meredith nang walang pag-aalinlangan. Ikinaingat nito ang lahat, lalo na sina Caitlyn at Aaron. Gaano kaganda kung maipagmamalaki sila ni Mrs. Black balang araw. Sa kasamaang palad, hindi nila ito magawa ng mag-isa at umasa lamang sa kanilang mga anak na babae at sa kanilang manugang. Ngunit maipagmamalaki kaya sila ng isang walang kwentang manugang tulad ni Levi. Hindi kailanman. Lalagyan ng nobela. Lolo, Lola, mag-iimbite ako ng mga big shot mula sa Warzone, pero marami lang akong magagawa, mapagpakumbabang sabi ni Russell. It is more than enough, Russell, nakangiting pagsang-ayon ni Meredith. Sapat na si Kapitan Chapman at ang iba pa ay makakayanan. Talaga, sa iyo, Russell, kasama sina Jenny at Logan, ito ang tamang antas ng karangyaan. Parehong tumawa sina Kin at Quintes. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 186. Kanina lang narinig ni Levi si Jenny at Logan, lalagyan ng nobela.
Si Jenny ay anak ni Zayden, ang panganay na anak ng pamilyang Black, at siya ang kasalukuyang Deputy Governor ng New Alliance Bank sa South City. Ang kanyang asawa, si Logan Zacks, ay mas makapangyarihan. Ang kanyang lolo, na nagretiro na ngayon, ay minsang nagsilbi sa front lines ng South City. Ang kanyang ama ay ang Deputy Director ng Ministry of Economy at nagsilbi rin bilang isang pinuno sa Ministry of Commerce. Si Jenny at Abigail ay parehong paboritong apo ni Meredith. Gaya ng inaasahan, dumating sina Jenny at Logan pagkaraan ng ilang sandali, kasama ang lolo ni Logan, si Graham, at ang kanyang ama, si Felix. Si Graham ay isa ring malaking shot na dating kinatawang pinuno sa South War Zone. Marami siyang alagad ngunit nagretiro na. Si Felix ay nasa kasaganaan ng kanyang buhay, may hawak na isang mahalagang posisyon. Ang kanilang pagdalo ay lubos na nagpapataas sa katayuan sa lipunan ng pamilyang Black. Maligayang kaarawan. Sunod-sunod na ipinaabot ni na Graham at Felix ang kanilang mga serbisyo. Hinawakan ni Meredith ang mga kamay ni na Jenny at Logan, nakangiti ng maliwanag na may singkit na mga mata. Inggit. Napuno sila ng inggit. Parehong pinangarap ni na Aaron at Caitlin ang araw na maaaring sunugin ng kanilang manugang ang Thames para lamang maiangat nila ang kanilang ulo. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang manugang ay hindi kailanman may kukumpara sa iba. Ang swerte lang nila na nakatagpo ng ganoong manugang na tulad ni Levi. Haha, ang nakababatang henerasyon ng pamilyang itim ay puno ng mga talento. Hayaan mo na ang ating mga apo. Ilang tao sa South City ang may kasing daming talento at kakayahan gaya ng ating apo. Pagmamalaki ni Meredith sa harap ng daan-daang bisita. Tama, ang sabi ni Russell at ng iba pa. Ilan ang mga kasing talento ni Logan sa South City. Inayos ni Logan ang kanyang kurbata, nakangiti, hindi ako karapat-dapat sa iyong papuri, lolo, lola. Ang mga manugang na lalaki ng pamilyang Black ay namumukod-tangi. Nabalitaan ko na may manugang na taga Northampton. Hindi ba't napakalakas niya? Nagtayo siya ng multi-bilyong conglomerate mula sa simula. Nandito ba siya? Tanong ni Logan na lumilingon sa paligid. Dahil alam nilang si Levi ang tinutukoy ni Logan, biglang nahihiya sina Aaron at Caitlin. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo at hinayla si Levi, na gustong magtago. Tita Caitlin, Tiyo Aaron, bakit kayo nagtatago? Nandito na ang manugang ni Northampton na si Levi Garrison. May walang awang itinuro ang posisyon ni Levi. Lahat ng tao sa paligid ay mga umatras, na inihayag ang isang malaking open space na nagpapakita kay Levi at ng kanyang pamilya. Sabay-sabay na napatingin sa kanila ang lahat ng mata. So ikaw si Levi Garrison. Napangiti si Logan. Nabalitaan ko na ang iyong net worth ay higit sa 1 bilyon. Paano na ngayon? Pastahan ko ito ngayon ay mas mahalaga kaysa sa buong pamilya ng Black. Oo, sa iyong potensyal, ang pagtama ng 10 bilyon ay medyo maaabot. Sabi ni Jenny. Palibhas ay binabantayan ng daan-daang marangal na kamag-anak, si Aaron at Caitlin ay pinagpawisan. Masyado silang balisa, masyadong nakakahiya ang sandaling ito. Halata kay Zoe na sinasadya nilang ilagay si Levi sa mahirap na lugar. Nang malapit na siyang magsalita para sa kanya, si Levi ay bumulong, upang sagutin ang mga tanong ni na Jenny at Logan. Oo, tiyak na nalampasan nito ang pamilya ng Black mula pa noong unang panahon. Ang pera ay isang numero lamang sa kanya. Kung maaari niyang tingnan ang pamilya Rogers na hindi mahina ng 10-10 bilyon, ano pa ang pamilyang itim? Napanganga ang lahat sa sagot ni Levi. Bagay talaga ang katapangan ni Levi. Ang daming kalokohan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 187. Nakakatakot. Maaari mo ba kaming bigyan ng eksaktong numero tungkol sa iyong net worth? Oo, sabihin mo sa amin. Tiyak na ipagmamalaki kayo ni na lolo at lola. Tumawa sina Logan at Jenny imbes na magalit. Levi, huwag. Sa sobrang pagkabalisa ni Zoe at ng kanyang mga magulang ay halos hindi na nila ang bibig ni Levi. Ngunit dahan-daang itinaas ni Levi ang isang daliri. Kahit ganito lang. Hindi bababa sa 1 bilyon. Tanong ni Logan. Hindi. Umiling si Levi. Pwede bang 100 bilyon? Napangiwi si Logan nang sabihin niya ang numerong iyon. Tumawa si Levi. Ikaw ay mali. Hindi bababa sa 1 trilyon. Paf. Ha ha ha.
Natawa naman ang lahat sa sinabi ni Levi. Ang dahilan kung bakit natahimik ang lahat noon ay para makita kung hanggang saan kayang gawin ni Levi ang kanyang big talk. Ngunit sino ang nakakaalam na ito ay wala sa mundong ito? Kahit 1 trilyon. Ano ito sa lupa? Ito ay katumbas ng 100 beses ng pamilyang itim. Tumawa si Logan, ang kanyang lolo at ama, lalagyan ng nobela. Hindi pa nila nakita ang gayong tao na may ganitong katapangan. Kalimutan ang tungkol sa personal na pagmamayari. Kahit ang Ministry of Economy ay walang ganoong kalaking pera. Tawa ng tawa ang iba. Maging si Russell, isang tao sa pananalita at ugali, ay humagalpak sa tawa. Para naman kay Meredith at Robert, ang kanilang mga mukha ay nagiging kasing itim ng uling. Ito ay isang insulto sa kanila. Si Levi ay tahasang hinahamon ang kanilang serbisyo. Pareho kayong manugang. Paano magkakaroon ng napakalaking pagkakaiba? Nag-alab sa galit si Meredith. Disiplinahin mo ang iyong manugang, diretsyong sabi niya kina Aaron at Caitlin. Dapat niyang malaman kung ano ang dapat niyang sabihin at kung ano ang hindi niya dapat sabihin sa ganoong okasyon. Nanginig sa takot sina Aaron at Caitlin at hindi naglakas loob na itaas ang kanilang mga ulo. Tumutulo pa ang luha ni Caitlin. Hindi pa siya nakaramdam ng sobrang sama ng loob noon. Kahit na matapos ang nangyari sa pamilya Lopez, hindi pa siya naging ganito kabalisa. 30 taon nang nananabik si Caitlin sa kanyang pamilya at ngayon ay nagkaroon na ng pagkakataon. Ngunit siya ay lubos na napahiya sa harap ng kanyang mga kamag-anak nang sa wakas ay nakilala niya sila sa unang pagkakataon. Gusto niyang tapusin ang kanyang buhay doon at pagkatapos. Kasalanan ito ni Levi. Kasalanan ni Levi ang lahat. Kumuyam ang kamao ni Aaron. Nanumpa siyang susuntukan niya si Levi sa mukha kapag natapos na ang birthday party. This is 2F *king nakakahiya. Si Zoe, masyadong, ay nadismaya ng tuluyan kay Levi. Nasanay na si Levi na magsalita ng malaki. Naging ugali na. Hindi siya nag-iisip ng maayos nang sabihin niyang mayroon siyang 1 bilyon sa pamilya Lopez. Ngunit ngayon, sa pamilyang itim, 1 trilyon. Hindi ba niya naiintindihan ang konsepto ng pera? Paano niya nasabi ang ganoong kalaking salita? Nagsisi si Zoe. Dapat ay nakikinig siya sa kanyang mga magulang at iniwan si Levi sa bahay. Tiyak na, ang kanyang mga magulang ay naligay sa kahihiyan pagdating nila. Sa kasamaang palad, walang iyakan sa natapong gatas. Pareho silang manugang, pero parang gabi at araw. Ang isa ay mahusay na huli, at ang isa ay basura. Nabalitaan ko na si Levi Garrison ay may masamang reputasyon. Nagtanim siya ng masasamang pag-iisip sa kanyang hipag at muntik nang patayin ang kanyang mga adoptive parents. Basura ang buong pamilya nila. Kung hindi, hindi lang nakilala ni Mrs. Black itong anak niyang babae pagkatapos ng 30 taon. Kuwit, nang marinig ang lahat ng uri ng komento ng mga tao sa paligid, umagos ang mga luha sa mukha ni Caitlin na parang ilog. Nakakahiya. Ito na talaga ang pinaka-nakakahiyang sandali sa buong buhay niya. Ganon din ang naramdaman ni Aaron. Akala niya ay kaya niyang magnakaw ng limelight sa Black family, ngunit siya ay lubos na nadisgrasya. Pumasok ka na dali. Anong ginagawa mo dito? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 188. Sa tingin mo, hindi pa ba sapat ang ginawa mo para ipahiya ang buong pamilya sa harap ng napakaraming tao? Napamura si Bailey. Walang choice sina Aaron at Caitlin kundi bumalik sa villa. Huwag mo akong sundan, sigaw ni Caitlin kay Levi. Pagkarating sa pangunahing bulwagan ng manor, ang lahat ay nakaupo ayon sa pagkakaayos, lalagyan ng nobela. Si Aaron at ang kanyang pamilya ay nakaupo sa sulok, malayo sa Meredith. Tanging ang mga nakikita ni Meredith na mahalaga ay maaaring umupo sa harap. Honey, susunod na ang gift presentation. Sigurado akong matutuwa si Meredith na tanggapin ang mga regalo natin, ani Aaron. Pinunasan ni Caitlin ang kanyang mga luha at tahimik na naghihintay. Nang mapuno na ng mga panauhin ang silid, inihayag ng punong abala ang pagsisimula ng piging at sunod-sunod na nagpatuloy ang mga seremonya. Ngayon na ang oras para sa pagtatanghal ng regalo. Ang lahat ay nagsimulang magpresente ng kanilang mga regalo nang matapos ang host. Mayroong iba't ibang mga regalo, ngunit lahat sila ay mahalaga. Nang marinig ang dinala ng iba, napuno ng pananabik sina Aaron at Caitlin.
Dahil walang maihahambing sa mga reg-along iyon na inihandog sa inihanda ng kanilang pamilya. Ang mga reg-along iyon ay mas mababa kaysa sa kanila. Sa harap ng lahat ng klase ng regalo, walang pakialam na tumango si Meredith. Halika na. Tara na. Siguradong matutuwa siya. Mabilis na hinayla ni Aaron at Caitlyn si Zoe sa harapan, naghihintay na iharap ang kanilang mga regalo. Nakikita kong handang-handa ka, Caitlyn, sabi ni Zina, ang pinsan ni Caitlyn na nakapila sa harapan kasama ang asawang si Samson Fleming. Haha, at ikaw din. Napangiti si Aaron at Caitlyn, iniisip kung gaano kasaya si Meredith kapag natanggap ang kanilang mga regalo sa kanilang sandali. Sa susunod, ito ay ang regalo sa kaarawan ni Zina at Samson, isang tunay na pagpipinta ng kaligrapya ng isang sinaunang kilalang pintor na kabilang ng 700,000, isang 500 taong gulang na ligaw na ginseng, at ang pinakahuling ngunit hindi bababasa, isang jade Buddha na hinanap ni Zina, mula sa banal na bundok para ipalain si Mrs. Black ng mabuting kalusugan. Binasa ng host ang listahan ng mga reg-along inihanda ng pamilya ni Zina. Nagpalakpakan ang buong kwarto. Ang lahat ay nasiyahan sa kanilang mga regalo. Ang jade Buddha ay lalo na nag-isip. Nang marinig iyon, ngumiti si Meredith sa wakas, halatang gustong-gusto ang mga reg-along ito. Zina, Samson, gusto ko iyong mga regalo, sabi ni Meredith. Gayunpaman, napatulala sina Aaron, Caitlyn at Zoe. Dahil ang mga reg-along inihanda nila ay halos kapareho ng sa kanila. Ang pinakamahalaga, ang mga regalo ng dating ay ilang beses na mas mahal kaysa sa kanila. At nakapila sila sa likod nila. Iniisip nila kung ano ang iisipin ni Meredith sa kanila kung alam niya ang kanilang mga katulad ngunit medyo mas murang mga regalo. Kinabahan sina Aaron at Caitlyn na halos hindi na sila makahinga. Sa susunod, mayroon tayong mga regalo ni Caitlyn at Aaron. Nang makita ang mga regalo, maging ang host mismo ay natigilan. Anong coincidence? Ano ito? May problema ba sa mga regalo nila? May tanong. Inayos ng host ang kanyang mga iniisip at binasa ng malakas, si Caitlyn at ang pamilya ay nagbigay ng isang calligraphy painting na bukod sa 300 milyon, 100 taong gulang na ligaw na ginseng, at isang jade Buddha na hiniling mula sa Northampton's Templo ng Kapayapaan. Oo, napakaisip. Pareho silang mga regalo sa inihanda ni Ms. Zina at ng kanyang pamilya. Maliban na ang mga ito ay mas mababa sa halaga ng doble. Nais ni Aaron at Caitlyn na lumunin sila ng buo ng lupa sa sandaling matapos ang host. Nakakahiya. Anong kahihiyan? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 189. Bakit napaka-unfair ng buhay sa atin? Bakit lagi tayong sinasapit ng ganitong kamalasan? Ang kanilang mga regalo ay eksaktong pareho, ngunit ang 2 beses na mas mababa kaysa sa kanila. At nakapila sila sa likod nila. Pati si Zoe ay nakaramdam ng hiya. Hindi na niya kayang manatili pa doon. Walang magawang tumingin sina Zina at Samson sa pamilya ni Aaron. Hindi nila inaasahan na sila ay naghanda ng mga katulad na regalo. Anong ibig mong sabihin, thoughtful? Di ba duplicate lang yon? Maghanda man lang ng mga katulad na regalo sa parehong presyo. Sino ang sinusubukan nilang lokohin? Hindi ba nila minahal si Mrs. Black? Kulang ba si Mrs. Black sa ilang daang libo? Niloloko mo ba ako? Kuwit. Sumabog sa galit ang karamihan. Nang makita ang mga reg-along iniregalo ni Caitlyn at ng kanyang pamilya, galit na sumangot si Meredith, kung ayaw mong maghanda ng mga regalo, huwag na lang. Bakit mo pa pinapahiya ang sarili mo? Napabuntong hininga si Robert. Anong kahihiyan? Nang wala ng dignidad, hinanggad ni Caitlyn na iba ang kanyang ulo sa lupa. Maaalala nila ang araw na ito magpakailanman. Hindi dapat ako sumama. Kasalanan ni Levi ang lahat. Kung may sapat na kapangyarihan si Levi, hindi sana tayo nababawasan sa ganoong estado. Kung ang Levi's worth a dozen of billions, masaya sana si nanay sa presensya lang namin. Nasa likuran nila ang pamilya ni Logan. Casual na nagbigay sina Graham at Felix ng ilang simbolo ng regalo. Sa katunayan, sa kanilang katayuan, ang kanilang presensya ay ang pinakadakilang regalo. Tuwang-tuwa si Meredith. Lola, bibigyan kita ng isang pares ng legendary luminous pearls na hindi kasama ng maraming milyon.
Kinailangan kong maglakbay sa 10 dayuhang lungsod para makuha ito sa isang auction, sabi ni Logan. Nag-init ang mga tao sa kasabihan. Kung ikukumpara sa ilang daang libong regalo mula kay Aaron at sa kanyang pamilya noon, ito ay isang instant na pinatay. Ang pagkakaiba ay parang gabi at araw. Nagustuhan ni Meredith ang pares na ito ng legendary luminous pearls kaya personal niyang tinanggap ang mga ito. Nakikita mo iyon. Tiningnan niya ang pamilya ni Aaron. Ito ang tinatawag mong regalo. Kahit na ang regalo ni Logan ay hindi isang sentimos, gusto ko pa rin ito dahil inihanda ito ng may intensyon. Nagtago sina Caitlyn at Aaron sa sulok at hindi naglakas loob na tumangala. Umaasa lang sila na malapit nang matapos ang piging ng kaarawan at umalis sa South City sa lalong madaling panahon. Lalabas muna ako, biglang sabi ni Levi kay Zoe at nawala sa paningin, nang may itatanong sana sa kanya si Zoe. Sa main hall, may mga regalo pa rin. At may mas malaking halaga. Nagpresente si Zayden ng 3 bilyong kontrata ng proyekto. Natigilan ang lahat ng dumalo. Ipinakita rin ni Russell at ng iba pa ang kanilang mga regalo, kung saan nagbigay si Russell ng isang pambihirang espesyal na saber sa halip na mga reg along paghihiwalay ng 10 milyon. Alam kong gusto mo ang mga bagay na ito, Lola. Nagpakahirap ako para makuha ito, sabi ni Russell. Oo, gusto ko. Si Meredith ay dating naghahari sa larangan ng digmaan, at sa makatuwid ay nagustuhan niya ang saber, lalagyan ng nobela. Sa wakas, ang ilan pang mga apo na lalaki ay naghahangad din ng kanilang mga regalo, na ikinatuwa ni Meredith. Pahintulutan akong magsalita sa ngalan ng lahat ng manugang sa pamilyang Black, biglang nagsalita si Logan. Mukhang lahat ng manugang ay nagbigay ng kanilang mga regalo bukod kay Levi Garrison mula sa pamilya ni Tita Caitlyn, tama ba ako? Oo, hindi niya ginawa. Ibinalik ng lahat ang tingin sa mesa ni Aaron, muling itinoon ang atensyon sa kanila. Uye, nasaan siya? Tumakas ba siya? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 190. Hindi pwede. Ibig sabihin wala siyang pinaghandaan. Kailangan ba niyang tumakas para doon? Alam ko naman di ba? I mean, kahit may inihanda siya, hindi rin magugustuhan ni Mrs. Black. Napangisi ang lahat. Sinong nagsabing hindi ako naghanda ng regalo? Isang boses na kasing lakas ng kulog ang narinig. Lumingon ang lahat sa direksyon kung saan nanggaling ang tunog, at nakita ko si Levi na nakatayo sa pintuan, may hawak na 2 itim na plastic bag sa kanyang mga kamay na may sigarilyo sa kanyang bibig. Lukot ang mga mukha ni na Meredith at Robert sa pagkasuklam sa walang kabuluhang hitsura ni Levi. Kinasusuklaman nila ito, at pagkakita sa 2 itim na plastic bag sa kanyang mga kamay na halatang para sa grocery shopping, ano ang magandang may dudulot nito? Hahaha, nakakatuwa. Pwede bang may mga gulay o steamed buns sa loob? Kuwit. Tawa ng tawa ang lahat na sumakit ang tiyan nang makita ang 2 plastic na iyon. Ang paggamit ng ganoong bag para ipack ang kanyang mga regalo sa ganoong okasyon ay tiyak na isang insulto sa matandang babae. Anong ginagawa mo, Levi? Walang humiling sa iyo na kumuha ng anumang regalo. Sa takot na si Levi ay hindi maganda, Caitlyn at Aaron ay malapit nang sumugod para pigilan siya. Sapat na itong nakakahiya. Kung gumawa si Levi ng anumang bagay upang magdagdag ng panggatong sa apoy, sila ay parang patay na. Umupo. Lalagyan ng nobela. Biglang sigaw ni Meredith. Nakasunod lang sina Caitlyn at Aaron. Lola, ano kayang nilalagay niya sa bag? Tanong ni Logan. Lagpasan na lang natin ito. Ngunit matigas ang ulo ni Meredith. Hindi. Hayaan mo siyang dumating. Gusto kong makita kung ano ang regalo niya. Oo, tingnan natin kung ano ang inihanda ng manugang na ito. Nag-aapoy ang lahat sa curiosity. Halika rito, Levi. Napangiti si Logan, natutuwang panoorin si Levi na nagpapakatanga. Kung tutuusin, si Levi ang manugang ng pamilyang itim na madalas nakabracket sa kanya noon. Kasabay nito, hakbang-hakbang si Levi, humihit-hit ng sigarilyo. Nang makita ang mga plastic bag, lahat ay hulaan kung ano ang nasa loob. Sa paglapit ni Levi, si Perry at ang iba pang nakaupo sa harapan ay natakot nang bigla siyang makilala. Kusang bumangon si Perry at akmang sasalubungin siya nang tumayo siya nang mapansin ang ekspresyon sa kanyang mga mata. Napatingin ang lahat kay Perry na nagtataka. Anong problema, Captain Chapman?
Tanong ni Russell na nasa tabi niya. Tahimik na umupo si Perry. Wala, nagka-cramp lang ako sa binti. Dumating si Levi kina Meredith at Robert sa wakas. How dare you smoke in front of Lolo at Lola? May death wish ka ba? Labis na hindi nasisiyahan si Logan. Gayunpaman, may napansin sina Robert at Meredith na kakaiba. Ang sigarilyo sa bibig ni Levi ay tila isang espesyal na sigarilyo mula sa lugar ng digmaan. Lalo na yung matapang na amoy ng tabako. Ito ay matatagpuan lamang sa Warzone. Natitiyak iyon ni na Robert at Meredith. Buksan ko ba? Tanong ni Levi. Sige lang. Sa ilang kadahilanan, sina Robert at Meredith ay inaabangan ito. Para bang may makikitang magandang bagay sa loob nitong maruming plastic bag. Naglabas si Levi ng 2 kahon ng sigarilyo at 2 bote ng alak mula sa bag at iniharap ito kay Robert at Meredith. Nag-aalok ang apo na si Levi Garrison ng 2 kahon ng sigarilyo at 2 bote ng alak. Napakasimple ng military green na packaging ng mga sigarilyo at alak, at napakagaspang ng pagkakagawa nito. Levi, nababaliw ka na ba? Napangisi si Logan. Paano mo may regalo ang mga hindi magandang kalidad na sigarilyo at alak?